was not a Jew. Moses was a Muslim. Jesus was not a Jew. He was a Muslim. Abraham couldn't have been Jewish. He definitely couldn't have been Christian. So what was he? He was a Muslim. That's it. Islam is the final revelation. They have the Old Testament. They have the New Testament. But the Quran is the final testament. Takbir! 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 May lumalabas na tanong kung saan ba talaga manggagaling ang Antikristo? Sa ating pag-aaral ng Katapusan ng Mundo series, partikular sa Part 4 at Part 5A, lumalabas doon na ang Antikristo ay posibleng magsimula sa Europe. Sa Part 5B naman at Part 5C, bigla tayong nag-update na posible ito magmumula sa Muslim na mga bansa. Pwedeng isang Muslim ang Antikristo dahil harmonize ito sa Scripture at sa Islamic eschatology mismo sa Islam. Kaya tuloy ang tanong, ano pa talaga ang Antikristo? Muslim o European? At yan po ang tutumbukin ng content na ito. 5B naman at Part 5C, bigla tayong nag-update na posible ito magmumula sa Muslim na mga bansa. Pwedeng isang Muslim ang Antikristo dahil harmonize ito sa Scripture at sa Islamic eschatology mismo sa Islam. Kaya tuloy ang tanong, ano pa talaga ang Antikristo? Muslim o European? At yan po ang tutumbukin ng content na ito. Ngayon, exegesis po muna tayo sa pag-aaral. Ayon sa pag-aaral natin sa channel na ito, lalo na sa Daniel chapter 9, ang Antikristo ay tinutukoy bilang isang prince na manggagaling sa mga taong sumira sa ikalawang Jewish temple. Kung babasahin natin ang Daniel chapter 9 verse 26, "And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary." Ayon sa context ng propesiya, ang binabanggit na people diyan ay yung mga sumira sa Jerusalem at sa templo mismo. At ayon sa history, nangyari nga ito noong 70 AD kung saan nilusob ng Roman Empire ang Jerusalem sa ilalim ni General Titus at tuluyang winasak ang city at ang sanctuary. Kaya malinaw sa exegesis, hindi direktang sinabi kung sino ang prince sa pangalan, pero binibigyan tayo ng clue kung saan siya ay konektado, na siya'y manggagaling sa parehong group of people na sumira sa templo at iyon nga ang Roman system. Meaning, may malinaw na koneksyon ang Antikristo sa Roman Empire. Kaya kung ilalapat natin ito sa modern context, posibleng manggaling sa Europe dahil ito nga ay sentro ng dating Roman Empire. At sa history, ito ay mga Romano na siyang nagwasak nga ng templo noong 70 AD. Meaning, may malinaw na siyang koneksyon sa Roman system kaya posibleng manggaling nga siya sa Europe. Pero kapag pumunta ka sa Daniel chapter 11 at binabanggit ang King of the North na historically ay konektado sa Syria, lumalabas na ang galaw ng Antikristo ay may kinalaman sa rehiyon ng Syria. Ngayon, ano ba ang Syria? Arab countries. Kaya ang tanong, ano ba talaga? Romano o Syrian? European ba o Muslim ang Antikristo? Ang sagot ay hindi po contradiction. Daniel chapter 9 pinapakita ang origin ng system which is yung Roman. Daniel chapter 11 pinapakita yung galaw at influence sa Middle East. So ngayon, posibleng ang hinahanap ng prophecy ay isang leader na may Roman connection pero operasyon ay nasa Middle East. At kung i-connect mo ito sa Islamic expectation, doon pumapasok ang mabigat na posibilidad na hindi lang European, hindi lang Middle Eastern, kundi isang Antikristo na pinagsama sa dalawang ito. Kaya kung exegesis lang ang pag-uusapan, hindi lang siya nakaugnay sa Europe, kundi may malinaw ding galaw sa Middle East ang Antikristo. So ano ang big idea? Ayon sa propesiya ni Daniel, ang Antikristo ay may koneksyon sa Europe pero sa Middle East ang sentro ng kanyang galaw. Second video, mas malalim pa yung nakita natin.
Pinapakita dito na kung titingnan mo sa Islamic eschatology, yung Mahdi na inaasahan nila, may mga katangian na parang tumutugma sa Antikristo ng Bible. Well, disclaimer, hindi natin agad sinasabing tama ang conclusion ng video. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain yung pagkakapare-pareho nila. Kasi kung babalikan mo, sinabi sa video na ang Mahdi ay maghahari sa mundo, tapos sa loob ng 7 taon pa, may kasunduan at may global influence. So ngayon ang tanong, bakit may parang mga detalye na tumutunog pamilyar sa Bible prophecy? At di lang doon nagtatapos, pinapakita rin na karamihan sa mga bansang binabanggit sa Ezekiel 38 na yung Gog and Magog ay ang mga bansang iyon ay mga Muslim sa panahon natin ngayon. So ngayon, i-connect mo muna ito sa ating unang pinag-usapan. Kung ang Antikristo ay may connection sa Roman system at ang galaw ay nasa Middle East at ngayon sa Islam may inihintay talaga silang isang leader na maghahari sa buong mundo, ano ibig sabihin nito? Ito ay pareho na napag-aralan po natin sa Katapusan ng Mundo Part 5C. Yung mga Bible believers at yung mga Islamic believers. Paano kung inaakala ng isang grupo na kalaban, siya pala yung inaantay ng kabila? Kung ikaw ay Muslim, hahanapin mo yung Damadi. Kung ikaw naman ay Kristiyano, babantayan mo yung Antichrist. Pero paano kung may dumating na isang leader na tumutugma sa expectation ng dalawang magkaibang grupo na ito na magkaiba ang dahilan? Yan ang pinakadelikado sa lahat. Diyan papasok ang tinatawag na Great Deception. Tunay na magkakagulo-gulo ang tao sa buong mundo. Pagpapatayin ang mga tao dahil sa nadaya sila ng kanilang mga paniniwala. At doon magsisimula ang pinakamalalim na deception na maaring tanggapin ng buong mundo. At ayon sa Biblia, mangyayari ito sa panahon ng Great Tribulation. 50 milyong Muslim ngayon ang nakatira sa Europa. Sa pagpasok ng siglo, ang bilang na iyon ay mas mababa sa 500,000 at mas marami pa ang dumarating araw-araw habang sinusubukan ng mga namumuno sa mga bansang ito na gawin ang ginawa ni Joe Biden dito at iyon ay baguhin ang lahi at etnikong komposisyon ng isang bansa at gawing minorya ang mga puting Kristiyano sa kanilang sariling bansa. Minorya sa kanilang sariling bansa. Sa England lamang na ngayon, 10 pangunahing lungsod, kabilang ang London, ay may mga Muslim na alkalde sa isang bansa na itinayo sa paligid ng Church of England. Ngayon ay pinamumunuan ng mga Muslim ang mga pangunahing lungsod sa buong bansa sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan at gusto ng mga Ingles na maniwala tayo na ito ay normal. Kaya ito ay hindi gitnang silangan, hindi rin ito silangang Minneapolis. Iyan ay England. At kapag nakita mo ang mga imaheng tulad niyan, hindi mo maiwasang magtanong kung bakit sinuman, isang punong ministro o sinuman ay susubukang sirain ang kanilang sariling bansa. Bakit mo gagawin yon? Bakit ito ginagawa? Sino ang nakakita ng mga video na yon kapag sinasabi nila, "Oh my God, ang mga Muslim ay sinasakop ang New York"? Nakita mo na ba ang mga yon? Nakita mo na ba ang mga iyon? Ipaalam sa kanila na sinasakop namin ang New York City. Si Moises ay hindi Hudyo. Si Moises ay isang Muslim. Si Jesus ay hindi Hudyo. Siya ay isang Muslim. Si Abraham ay hindi maaring naging Hudyo. Tiyak na hindi siya maaring naging Kristiyano. Kaya ano siya? Siya ay isang Muslim. Iyan na yon. Ang Islam ang huling pahayag. Mayroon silang lumang tipan, mayroon silang bagong tipan. Ngunit ang Quran ang huling tipan. Takbir! 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 Nabanggit din sa video na ang populasyon ng mga Muslim ay nagsimula sa halos wala at ngayon umabot na sa milyon ang populasyon ng Muslim sa Europe. Hindi ito nangyari ng overnight. Pero ngayon ramdam na sa mga lungsod, sa kultura at pati sa leadership. May mga mayor na Muslim, may mga opisyal na pawang mga Muslim mismo sa Europe. Patunay na nasa loob na ng Europe ang mga Muslim. Ayon sa Biblia, sa Daniel chapter 9, malino na pinanggalingan ng Antikristo ay konektado sa mga Romano. Ibig sabihin, may ugat sa Europe. Pero sa Daniel 11, ang galaw niya ay nakapokus bahagi ng Middle East na umuugnay naman sa Islamic na bansa. Sa nangyayari ngayon, yung impluensya na galing sa Middle East nasa loob na mismo ng Europe. Kaya hindi nahiwalay ang dalawang ito. Nagsisimula na silang magsanib sa iisang lugar.
Ngayon, idikit natin to sa Islamic eschatology. May inaasahan silang Mahdi, isang leader na maghahari, may authority, may religious power, at mamumuno sa loob ng 7 taon. Sa Bible, may Antichrist, isang leader na maghahari din, may kapangyarihan, at susunod ang maraming tao sa loob din ng 7 taon. Magkaiba ang pangalan, parehong-pareho ang hulma. Ngayon, pagsamahin mong lahat ng iyon. May Europe na pinanggalingan, may Middle East na siyang galaw, may paniniwala na handang sumunod sa isang global leader sa loob ng 7 taon, may actual na paglipat at paghalo ng impluensya sa iisang rehiyon. Kapag may lumitaw na leader na galing sa Europe pero tanggap ang Muslim world, hindi na ito magiging mahirap kontrahin. Nasa kondisyon na ang mundo na handang mangyari kung ano sinasabi mismo ng Bible eschatology, na mapapaisip ka na bubuo na ang puzzle na posibleng isang Islamic European Antichrist ay lilitaw balang araw sa mundong ito na nakasulat na sa propesiya ng Biblia. Tandaan, ang propesiya ay isa pa ring propesiya at malalaman mo lang ang sagot kapag natupad na ang propesiya. Kaya patuloy tayong mag-aral at magbantay propesiya.